Hello, magandang araw. So may nagpa-repair L3110. So ituturo ko ngayon sa inyo, yung video na to, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng head, ng print head. Ano lang tayo sa history niya. So ang history niya, ayaw niyang mag-print. As in, blanco yung print niya. Walang kulay, walang itim, walang yellow, walang magenta, walang cyan na lumalabas. So, sabi ko sa customer, papalitan ng printed. Tinry ko na kasi i-repair. Yung printed, nilinis ko na, ganun pa rin. So, ayun nga, ang sabi ko, papalitan na ng head. Ang balak nila, bumili ng bago. Ang sagot ko naman sa kanila, kung bibili kayo ng bago, mababa na yung 8,000. Kasi usually, ang nabibili na ngayon na printer na Epson is 3210. Ayun na yung bagong ayun na yung bago. Eh maganda naman yung kondisyon ng printer nyo. Yung head lang talaga ang sira. Sabi ko sa kanila, palitan na nila. Palitan na lang nila yung ano, kaysa bumili ng mahal, ng bago. Mapapagastos lang sila ng malaki. So ayun nga, pumayag, pinalita. Nagpapalit daw sila ng printed. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano magpalit. Ganito lang yung discarte niya. Pakita ko muna sa inyo yung na hindi talaga siya nagpiprint. Nagpiprint siya pero walang tinta na lumalabas, blanco. Kahit anong kulay, wala. So mag-xerox tayo ng colored. So napapansin nyo, blanco. Kasi wala talaga. Ayaw niya talaga mag-print. Ayaw maglabas ng tinta. Puno naman yung ano. Blanco talaga siya. So ito yung sinirox natin. Blanco. So umpisa na natin, gawin na natin. So tanggalin natin to. Patayin natin. Tanggalin natin, saksak. So yung printed niya nasa ilalim nito. Tanggalin natin. Para ginawa sa pagtanggal, pihitin muna to, itong mechanical na to, mechanical gear. Yan. Tapos matatanggal siya sa lock nya. Yan, para ginawa, tanggalin. Susuntin natin to. Okay. Kamay, dandahan, tanggalin. Tanggalin natin dahan-dahan. Up, yeah. So, ito yung luma. Ito naman yung ipapalit ko. So, tinesting ko na siya, gumagana siya. Kaya medyo mapapansin nyo, basa siya. So, ang importante dito, huwag kakalimutan yung serial number niya ng printed. Kasi encode natin to sa computer. Nakikita nyo ba? So ito yung ipapalit ko, ito yung luma niya.
So ganito lang yan. Dapat to susulat nyo. After nyo may sulat yan, bali 10 ano yan, 10 number. Minsan may kasamang letter. So 5, 5, 10. Kakabit ko. Pag ganito yung kabit, nakaganyan siya. Etong lalagyanan ng tong port na to, nasa kaliwa. So pipihitin mo siya pag ganun. Kita nyo ba? Yan. Tapos dahan-dahan. Dahan-dahan nyo na. Pasok ng maigi. Yan. Tapos balik ulit natin. Lagyan natin ang tornilyo, screw. Ayan. Konting higpit lang. Huwag masyadong mahigpit. Ito. Yan. Balik natin to. So, ang ano niyan, black, yellow, magenta, cyan. So, yung pagkakasunod-sunod niya. Unahin natin yung black, yung yellow, magenta, cyan. Tapos, lagay natin to. Okay, okay na. Balik natin sa ano niya. Lagyan natin yung data. Tawag ko dyan data cable. Tapos yung power. Yan. Close muna natin. So hindi muna natin i-open. Buksan muna natin yung pang-reset. So yan. Buwan muna natin ang bond paper. Just try natin i-open. Siya. So ang unang gagawin, so pupunta tayo sa adjustment program. So L3110, select natin yan, nakaselect na. Tapos particular adjustment mode, click. Tapos punta tayo sa head input. Okay, check natin. So yung naka-register dito sa ano na to, yung serial number nito. So makikita naman natin. So wait lang natin. Error, check ulit. So ayan. So ito yung nakalagay na serial number, yung head ID. Ito yung nakalagay. So yung dati niya. So binago natin. So, i-encode natin yung bagong head ID ng pinalit natin. Yung head ID. So, code 3A 49C 7D
R07. So click nyo yung input. Kung ano yung nag-notif, gawin po yun. So patayin natin, clicking OK, OK, tapos buhayin uli natin. So ngayon na-register na natin doon sa motherboard yung ID, head ID ng printed. Bakit kailangan? Kasi para sakto yung voltahe na papasok doon sa printed. Napaka-importante na i-register muna yung printed bago gamitin. So nag-okay na siya. Click natin ang finish. Tapos racing pad. Try natin. Minsan kasi ginaganito ko para kumbaga yung EEPROM niya ma-reset talaga. So click initialize. Okay. So patayin ulit natin. Na-reset na yung EEPROM. Check. Oh, sorry. So check natin yung main pad counter. Check. Kapag nag-0, okay na siya. Wait lang natin. Cleared pa. Error. Check lang ulit. Matagal. Check ulit. Hanggang sa, ayan na. Okay na. Nag-0 na siya. So, click finish. Close. Quit. Ngayon, bago tayo mag-test print. So, ang gagawin muna, i-head clean muna natin. So, from the Microsoft Office, dito na lang tayo mag-head clean. Pero pwede doon sa resetter, pwede yon. So hanapin natin yung ready. So ito, maintenance, click yung maintenance, tapos head cleaning muna natin. So after nyan, pwede na tayo mag test print kung okay siya. So buksan natin, tingnan natin. Start. So mag-head clean na siya. Malinis pa kasi yung loob, kaya hindi ko muna pinaano. Sayang. Mag-start na mag-head clean. So wait lang natin matapos. Clean na siya. So hintayin natin dito mag-steady yung ilaw. Kapag nag-steady na yung ilaw, ang ibig sabihin tapos na siya mag-head clean. So doon na natin i-test print kung okay talaga yung printed, bagong printed na nilagay natin. Pagpasensyahan nyo na yung background, maingay. Kasi yung shop, daanan kasi ito ng mga sasakyan at saka ng mga tao. Kaya minsan ayoko talaga na, kung mapapansin nyo sa mga previous video ko, wala akong boses doon. Kasi nga napakaingay, hindi ako makapag-focus. So wait lang natin siya. Pwede natin buksan to pag mag-head clean para yung daloy ng tinta ginhawa
papunta doon sa loob ng damper. Pero huwag nyo kakalimutan na isarado, ano, pag natapos, kasi papasukan ng alikabok. Doon nag-uumpisa magbara yung printed, doon nasisira. Pero nabibigyan kayo. So nag-steady na, okay na yan, tapos na mag-head clean. So okay, click okay. Tapos maintenance ulit. Nozzle check tayo. So, okay na siya. May tinta na. Yan. So, ngayon magte-test print tayo. Paliktarin natin. Tignan natin kung okay talaga siya. So, finish. Standard high. Mag-high muna tayo kasi bagong palit eh. Para tawag dito, para masana yung tinta. Kumbaga mabasa niya yung printed kasi nga bago. Kailangan basang-basa siya. Kailangan maraming ibuhos na tinta sa printed. So, i-high color natin.